Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito naman pag-usapan natin ngayon, tong Anti-Political Dynasty Bill. So, nung mga nakaraan lamang pong araw, ang Korte Suprema ho mismo ay naglabas na po ng kanilang saloobin dito. No? Actually, nakakagulat nga kasi dati, ang sinasabi ng Korte Suprema dyan, hindi namin ito pwedeng saklawan because of the principle of separation of powers na executive, legislative, and judiciary. Diba? But this time, dahil nga po sa lagi na silang kinukulit ng mga petitioners, at saka nagbabago naman po ang kalooban ng Korte Suprema ng institusyon. Depende po kasi kung sino yung mga tao sa loob ng institusyon. So, ngayon, ang sabi nila, kailangan na magkaroon na ng enabling law ang anti-political dynasty provision sa ating constitution. So, for almost 40 years na hindi ito inaasikaso ng Kongreso o ng mga mambabatas natin na mambubutas, yan daw po, talaga namang abuse of discretion, sabi nila ng Korte Suprema, which I believe, di ba? Dapat, meron po tayo. Para saan ba nilagay yun sa Constitution? Kung, di ba, for nothing. Oh, so dapat meron. Ngayon, kaha, tignan nyo to. So si Senator Robin Padilla nag-file po ng anti-political dynasty bill. Okay, so ang katawiran niya nga rito is to break the barrier. So basagin na raw yung hadlang na yung mga balakid na humahadlang para yung mga magagaling pang mga Pilipino magkaroon naman ng tsansa na makapagsilbi sa bayan. Okay, sabi niyan, political dynasties in fact have exhausted resources to maintain economic and political dominance while at the same time compromising political competition and undermining accountability. So ibig sabihin, eto nga po, mga political dynasties na to, ito yung mga tagalagas ng ating resources, pera. Kasi ganito kung nasaan po, pansinin nyo to kung saan ang merong political dynasties, madalas makikita nyo dyan yung mga epalitiko. Yung magpaparamdam ng trabaho pag malapit na yung halalan. Just like here in Quezon City. Yung congresswoman dati, way back late 2000, ang project niya, magpadurog ng kalsada. Magpahukay ng mga deep well. Pero lahat po kami rito, meron kaming sufficient supply ng tubig mula po sa Maynilad. So para saan yung pahukay ng tubig? And at the time, 65,000 ang presyo ng isang poso. Magkano lang naman yung gagastusin? Diba? Ang laki ng kickback. Ginagamit yung pera para sa pamaskong handog. Para sa yung mga project nila na libreng kasal, yung mga ganun. Yan ang pinopondohan. Pero wala naman libreng reception na may pagkain. Yan ang mga trabaho nila. Ganon. Tapos, ang galaw nila, kailangan lahat nakaayon sa trip ng mayor. Pag hindi trip ng mayor, di sila kikilos. Hanep, di ba? Pupunta sa mga sa mga barangay, meron silang gagawin libreng gupit. Ang tanong, wala bang pondong pinipigayan mula sa resources ng aming LGU? Di ba? Obviously, meron. Paano na sa mga probinsya? Di ba? Kaya nga ang kapansin-pansin po, yung mga lugar na may mga political dynasty, pansinin nyo to, yung kalsada, imbis na isang buo diretso, putol. Kung hindi pa putol ito, may karugtong sa kabila, pero nasa kabilang gilid. Hindi ka naman po pwede yung sasakyan tatalon doon. Diba? Kaya pala yung kalahati wala, kasi yung kabila ritong wala siyang pasimento, ay hindi niya pala botante.
hindi niya supporter. Kung bakit yung ibang mga lugar ng Kapalayan, wala pong mga kalsada dati kasi wala daw pong botante. Pero yung pondo nilang kinukuha sa treasury, ito po ay plano para po sa concreting ng mga kalsada. Like yung mga farm to market roads. 'Di ba? Kaya sabi ko, nung panahon pa, bago pa mag Gloria Arroyo, naririnig ko na itong farm to market roads. Hanggang sa ngayon, farm to market roads pa rin. Bakit? Eh kasi naman, bago magtatlong taon, babasagin yung matinong kalsada. Bakit? Siyempre pondo, pambulsa at pangkampanya. Etong mahirap o kahit mayaman pa, hindi kilala sa isang lugar. Magaling magaling sana yung tao, 'di ba? So sila ngayon ang nawawalan ng oportunidad na makapagsilbi, na masubukan naman ng iba. Masubukan naman ng mga kalugar nila ano ang kayang gawin ng ibang tao. Ako naniniwala na hindi po tayo mauubusan ng mga magagaling na Pilipino na puwede hong magsilbi. So ngayon, problema pa natin dito yung political competition, 'di ba? Kontra dun sa kilalang-kilala at saka sa hindi. Hmm. Tapos andiyan na yung kampi-kampihan, 'di ba? Yung COA na dapat, yung local COA na nagche-check sa kanila, natatakot na punahin sila kasi nga po makakalaban buong pamilya, buong angkan, baka patayin sila. Now, my point here, ang political dynasty ay nagiging mga parang local warlords na hindi mo pwedeng banggain kasi masyado na silang makapangyarihan. Okay lang sana yung maging makapangyarihan kung hindi ho nagiging mga buwaya. Tingnan nyo sa lugar ng Mindanao, sa mga probinsya. Diba? Doon na nga lang ho sa Negros Occidental, Oriental, sa mga Tives. Diba? Hindi lang yun. Mindanao lang Oh, naalala niyo 'yun, yung merong mga journalist na, pinatay, pati yung sa mga mangundadato, 'di ba? Pinatay nung kalaban nila sa pulitika yung kanyang, isa kanyang maraming asawa, tapos yung mga taga-media na sumama para ipag-file siya ng COC. So, minasakar nila, binaon pa sa lupa yung mga sasakyan. Pati yung sa TV5 na sasakyan binaon din. So nagiging masyadong nagiging masyadong, Daan-Patuan. Nagiging masyadong nagiging masyadong makapangyarihan sila. Akala ko ba sa bansang demokratiko, 'di ba? This is, for the people, by the people. Sabi nga ni Pinoy nun, "Kayo ang aking boss." Kapag panahon ng kampanyahan, we are the bosses, right? Pero kapag nagsipanalo na yung mga politiko na yan, Diyos mio, kanya-kanya na silang pagsusulong ng interes. Ito lang bakit wala akong believe dito kay Angara, ang incoming DepEd Secretary natin? Bakit? Wala namang napatunayan sa Senado yan. Bahagi rin yan ng political dynasty sa sa Quirino. Tama? Taga Quirino sila Oh. Tapos, kontra din yan sa sinusulong ni PBBM na economic tsa-tsa. Same economic tsa-tsa rin naman ang isinusulong noon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit walang nangyayari? 'Di ba? So walang silbi. Pero kung yun pong politiko, nag-iisa lang sa kanyang pamilya, sa kanyang angkan, palagay ko ho, magsusumikap ito na maging magaling. Aurora pala, sorry, Aurora pala yung mga Anggara. So, magsusumikap ito na maging mahusay. Bakit? Kasi ma-threaten siya ng mga mas marami pang gustong sumabak sa politika na may kakayanan. 'Di ba? So magiging fair. Dapat one at a time lang po sa isang angkan. 'Di ba? Hindi yung lahat na lang ano ba family business po ba ang politika, ang pagsisilbi sa bayan? Hindi ako naniniwala sa gano'n na ito ay family enterprise. Ang sa akin is dapat pantay-pantay na opportunity magkaroon ng mga Pilipino. Yung mga lalo ni mga gustong magsilbi sa bayan, bigyan ng sapat na pagkakataon. Hindi yung sila ng sila na lang. Mabuti kung
effective, mabuti kung talagang magagaling. At kung may iba naman pong mapwesto at hindi naman naging effective, katulad lang din nila, 'di ba? So sa susunod na halalan, makakapili yung mga tao. O kung gustong ibalik dun sa dati, 'di ba? Pero at least po pantay-pantay. Wala yung nako, last term na ng asawa. Eto naman yung kabit naman yung patatakbuhin. Tignan niyo sa San Juan, 'di ba? Kina Erap. Yung asawa niya si Loy naging senador, senadora. Anak nila si Jinggoy, ngayon senador. Etong kabit si Gia Gomez. Nagkaroon ng pwesto, naging mayor pa yata yan ng San Juan o vice mayor. Tapos ang anak si JV Ejercito, 'di ba? Tapos etong Kayla Arnie rin yata. Oh. Kaya wala tayong asenso dahil sa ganyan eh. Ito pa. Yung kay Robin Padilla ho, na panukala ay ito. Hanggang fourth consanguinity or affinity, kahit daw po legitimate or illegitimate, full or half-blood to an incumbent elective official seeking re-election shall be allowed to hold or run for any elective office in the same city or province or any party list in the same election. So hindi ho sila, parang ito nga talaga yung sa kanya is hanggang sa fourth degree of consanguinity, one at a time lang po. No person who has political dynasty relationship to the incumbent shall immediately succeed to the position of the latter. Yung mayor, last term, tatakbo naman yung kanyang asawa. Hindi rin po pwede yung ganun. Iba naman. Ito pang isa, hinihingi rin po ng panukala ni Robin Padilla na yung mga kakandidato for any elective office daw, kailangan mag-submit din sila ng kanilang sworn statement sa COMELEC na sinasabi na wala akong kamag-anak, wala akong relasyon sa kahit na sinong incumbent public officials na kumakandidato. Bakit? Tama yan. Kasi para pag oras na napatunayan na, huy, ikaw pala ay pinsang buo o second degree cousin ka pala ni congressman ganito ng ganitong probinsya. Tapos ikaw naman nasa malayong probinsya ka. 'Di ba? So doon po pwedeng file agad ng warranto. Petition. Bakit? Because in the very first place, disqualified siya ayon sa anti-political dynasty law. 'Di ba? So ngayon, pag nakita yon, tanggal sa pwesto, then yung vice niya, yun ang papalit sa kanya. Ito po yung fourth degree. Yan. So yung kalululuhan. So ito ikaw, tapos yung first degree, yung parent-child, tapos second degree, yung yung lolo, yung mga kapatid, yung tapos grandchild, and third degree, great-grandparents, lolo sa lolo sa tuhod. Tapos dito sa kalululuhan. So kung 100 years na buhay pa to at talagang parang si Enrile, 'di ba? Kung hindi pa matigil, ito po pag nagkaroon ng batas sa ganyan, talagang stop sila. So hanggang fourth consanguinity po ang proposal ni Robin Padilla. Dati naman, noong 2010, nagkaroon din po. But that time, ito pong si COMELEC, si Commissioner Rene Sarmiento, ang nag-suggest na magkaroon na tayo ng anti-political dynasty bill or anti-political dynasty law. Kaya lang ho, problema, hindi ho na-aprobahan. Natenga lang. Diba? So ito yung konsepto niya. Ito si Mayor, 'di ba? So vote for Mayor. Pagka natapos ang termino ni Mayor, ito naman po vote next. Natapos ang termino ni Mrs. pagka Mayor, ito naman yung anak. Tapos etong iba na naman ang political position na hawak nila. 'Di ba? Tapos yung maliit na bata, gagawin nilang SK. Tapos ano yung proyekto ng buong pamilya? Project ng bata pag nanalo sa SK basketball. 'Di ba?
Kapag kumampanya tong mga 'to, naka-banner, nagkaroon sila ng sports program. Yung tatay nagkaroon ng project na nagpagagawa ng tulay. Okay. So nadagdagan, nag-basketball, nagpagawa ng tulay, yung gano'n. Pero yung iba, ano naging proyekto? 'Di ba wala? Oh, pero lagas ang resources, lahat may pondo. So wala nangyari yung 2010. Ah, Eto naman ho, meron tayong Anti-Political Dynasty Bill noong 2018 na final po nila Panfilo Lacson, Drilon, um, JV Ejercito, Grace po, Lauren Legarda, Bam Aquino, De Lima, Kiko Pangilinan, at saka si Joel Villanueva. Okay. Ito ho, nagkaroon na ito ng committee report. Ang problema, ito yung mga pumabor sa committee report. Si Recto, Franklin Drilon, ah, si Risa Ontiveros, yan, ito mga to. Pati nga si Angara pumabor din doon. Bam Aquino, Nancy Binay, yan. Sila yung mga pumabor doon sa anti-political dynasty. At sabi nga dyan ni dating Pangulong Duterte, I am supporting or I'm in support of the anti-political dynasty bill. However, sabi niya, ang inaalala raw niya po, baka pagdating sa kongreso nito. At alam niyo ba kung ano yung nangyari dyan sa kongreso? Natenga. Samantalang dito sa kongreso, ilan yan? 13 yan. Oh, 13 po yan na mga pumirma. So kung ito'y dadalhin sa plenaryo, 'di ba? Papasa po sa Senate, lulusot sa Senado. Ang problema, dapat may version din sa Kongreso. Wala ho. At nandun po talaga sa Senado ang problema, sa Kongreso, ang isa sa nagiging pinaka-hurdle ng pagpasa ng anti-political dynasty bill. Yan. Bakit? Yung mga probinsya po, nandyan yung mga nandyan yung mga magkakamag-anak lang. Congressman si ganito, 'di ba? Sa kanil isang distrito, tapos mayor naman yung kanyang tatay, o yung nanay naman niya ay vice mayor. O ganun na nangyayari sa mga lugar-lugar. Like in Davao City, 'di ba? Ang tatay ang mayor, ang anak na babae ang vice mayor. O, ganun yung nangyayari naman sa kanila. Ang tatay presidente, yung anak congressman. Hmm. Yung bunsong anak ngayon ay mayor, kongresista naman yung kuya. Ayos. Ang tanong, kamusta na ang performance? Kamusta na ang nagawa doon sa lugar? 'Di ba? Kamusta na? Ganun pa rin ba? Hmm. So, kaya nga merong study diyan na kung saan ang merong political dynasty, ala ho talagang nakikita silang napakalaking improvement. Wala. Ang mga Tulfo, isa yan sa rising political dynasty, yung mga Tulfo. Biruin mo, may asawa nasa kongreso, 'di ba? Meron silang party list, yung isa asawa. O, tapos yung kapatid, si Erwin. Tapos si Raf nandiyan sa Senado. Ang tanong, ano na ba nagawa ni Raf sa Senado kundi puro mag-ingay, 'di ba? Lahat tinutulfo na feeling ni presidente. Hindi po dapat ganito, dapat sa susunod. 'Di ba? Kapag hindi siya sinunod, 'di ba? 'Di ba sinabi ko na sa inyo nung nakaraan na dapat ganito ang gagawin ninyo. Let's cut I mean, let's shortcut the process. Wala lang marunong mambara eh. Kung ako lang yung nakaharap kay Tulfo, sabihin ko, "Sir, totoo po sinabi niyo 'yan. Pero take note, you are not my boss. Magkaiba po tayo ng departamento. Legislative department po kayo, ako po'y taga-executive department. Okay? Kung meron po kayong gustong sabihing ipagawa sa akin, you better talk to my boss. At walang iba kung hindi po ang presidente." Excuse me. 'Di ba? Dapat ganun eh. Kaya nauulo siya minsan sa galit. Bakit hindi ginawa ito? Bakit hindi ganito?
Ay, naku. Eto nakita niyo naman dito, mga Binay, Estrada, Revilla, Enrile, Cayetano, Angara, ah, Villar, then sa mga Marcoses, 'di ba? So ito hong proposal na 'to, na hinihingi po ng Korte Suprema at ito naman po ay tama lamang at ito'y nakatadhana sa ating saligang batas. So sabi nga nila, "Hindi, ginawa yang panukalang batas na 'yan, final 'yan ni Robin para ano, para harangin etong possibility na umusad pa yung political career ni Sandro." Yung gano'n. Bakit naman kako? Kasi tignan mo naman lahat sila magkakabi-kabilang pamilya pati mga pinsan, nasa politika, pati yung mga anak ni Amy, 'di ba? Yun naman sabi sa akin. Sabi ko ako, alam niyo, para naman sa akin, 'di ba? Amyendahan niyo ang saligang batas, tanggalin niyo yung anti-political dynasty provision. Kasi kung yan ay nandiyan, tapos we say, follow the law, parang ang labo naman yata nun, 'di ba? Oh, ngayon, Singson sa Ilocos Sur, isa yan. Yung mga Singson, sila Chavit, 'di ba? Kasi nasubukan na natin na mayroong political dynasty. At saka kung ito po ideya ko diyan tanggalin natin ang political dynasty sa buong Pilipinas. So, one at a time sa bawat pamilya. Ngayon, kung talagang pamilyang ito po, yan, lagman sa Albay, di ba? Kung talagang ang pamilyang ito ay para talaga sa public service, ito lang yan eh. Di buong angkan magtulong-tulong para sa pagsilbi sa mga mamamayan nila, di ba? Para suporta na rin nila doon sa politiko na nakapamilya nila. Dapat gano'n. Tapos susunod na halalan. Oh, hindi po pwede yung asawa. Eto namang pinsan, gano'n. 'Yun naman ang pagsilbihin. Gano'n, one at a time, hindi yung buong probinsya sila na lang ng sila. Same faces na lang din, 'di ba? Ngayon, eto ho yung problema, actually. Okay rin naman po ang political dynasty kung, sabi ko nga, nagsisilbi ho ng tapat sa bayan, 'di ba? Pero nga rito sa Pilipinas, dito po sa atin, iba ho nangyayari, nagiging family business. Hindi ho lahat ng miyembro ng angkan na nasa politika, naglilingkod ng maayos. Matindi rin diyan sa Masbate. Dito sa Masbate, kung sino ang itnguso ng gobernur, yun ang kailangang masunod. Isipin niyo yun, nagkakaroon na sila ng mga kingdoms nila, 'di ba? So mali. So it is about time for us to redeem our society from political dynasties. Hmm. Isa pa, sa side ng mga Marcoses, 'di ba? Congressman si Sandro, presidente si PBBM. Maging masaya na tayo. Presidente si PBBM. 'Di ba? So pagbaba niya sa pwesto, mag-usap-usap ang buong angkan ng mga Marcos. Sino sa atin ang sasabak sa politika? Sa national. Okay, national. Kung gusto nila si Sandro, 'di ba? O gusto ni Amy siya, usap-usap silang buong pamilya. Doon sa mga lugar nila, sa mga probinsya, 'di magkakaroon ng pagkakataon ang ibang mga politiko doon na magsilbi. 'Di ba? So pagka gano'n dapat magkaroon sila ng ano diyan, ng harmonious relationship. Hmm. Kasi isipin mo, marami ng ibang mga sumisibol, 'di ba, nasusubukan ng mga tao. At kung gusto niyong makabalik sa kapangyarihan sa inyong lugar, 'di iba yung pagsusumikap, iba yung pagsisilbi. Kailangan ni maging pinaka-the best ka talaga. Para pagdating ng halalan, natapos ang iyong termino, then yung ibang kamag-anakan mo puwedeng mabigyan ng pagkakataon. Oh, 'di ba? Hindi yung asawa mo, magkaiba yun. Inaris, grabe rin sa Rizal Province. 'Yan sa Sultan Kudarat, yung mga mangundadato. 'Yan, Sultan Kudarat tsaka sa Maguindanao, 'di ba? 'Yan, Valenzuela, yung mga gatsyal 'yan, 'di ba? Si Sandro naman kung magpipresidente, 10 years pa, 30 anyos pa lang siya, 10 years
pa, 2034 pa. 'Di ba? So mag-usap rin ng buong angkan, unahan. Ang mangyayari po rito ganire, unahan po yang mga yan sa pag-file ng COC. Tama. For example, si Sandro at kung buhay pa si Aimee sa 2034, 'di ba? Si Sandro tatakbo kunwari na ah, magpresidente. 40 anyos na siya noon. O kaya naman magsenador. Tapos si Aimee gusto rin magsenadora o magpresidente. Unahan sila. So magtatayo sila ng tent sa Comelec. 'Di ba? Sa mga Duterte ganun din. One at a time lang, 'di ba? One at a time. Gano'n, hindi yung, buong angka na lang baka susunod nito maging, vice mayor na si Kitty Duterte bigla, 'di ba? Ay naku. Eto, tignan niyo yung, eto that was 2016. Eto, sabi rito ni alam ko sa debate ito, sabi ni Alan Cayetano, tungkol dito sa political dynasty kasi issue talaga 'to no'n, eh. Sa dulo ang pinakamagandang pang-check ng kahit anong dinastiya o sa kung sino man ang nais manilbihan ay ang taong bayan. 'Di ba parang OGAGS lang sumagot, si Cayetano, very generic yung sagot niya. Ang layo, eh. Papaano mo, mache-check kung naging epektibo ang isang, political dynasty sa isang lugar? Ang taang sagot niya, pinakamagandang pang-check daw, etong, tawag dito, etong, taong bayan sabi niya, pinakamagandang pang-check ng kahit anong dinastiya o sa kung sino man ang nais manilbihan ay ang taong bayan. Loko-loko. Eto pa, si Escudero naman, sa maraming panahon at pagkakataon hindi ko sinuportahan ang mga kamag-anak kong tumatakbo dahil hindi ako naniniwala na sila ay karapat-dapat. Bagaman pareho ang apelyidong dala namin. Itinaas yung sarili 'no, na siya lang yung karapat-dapat, yung mga kamag-anakan niya hindi. Ayos nito, Gringo Nasan, eto sobrang evasive. Hindi pa natin alam kung ano ang definition ng dynasty. I-Google mo kaya, 'di ba? So at least imposibleng walang alam si Gringo Onasan what political dynasty is all about, right? So sabi niya, let's not make hasty decisions and get complete, timely, accurate information. Kahit ideya wala ka man lang. Find out whether dynasties serve public interest or not. Then we make a decision. Kay PBBM naman, sabi naman ni PBBM, kung sino man po dito ang kasama sa isang political dynasty at kabilang po siya doon. Sabi niya, kalimutan niyo po ang mga pangalan namin at tingnan ninyo kung ano ang record namin sa pagtulong sa taong bayan. Ito yung magandang sagot, 'di ba? Paano mo malalaman kung ang political dynasty ba nagsisilbi para sa interes ng bayan, 'di ba? Oh. Dumugtong ito ron sa sinabi ni Gringo Onasa na find out whether dynasties serve public interest or not. Then we make a decision. 'Di ba? Alamin natin, ito pang angka na ito, nagsisilbi para sa interes ng taong bayan. Nakikita ba namin yung pagsisilbi nila? Yung long term, alam ba nila yung ginagawa nila? Alam ba nila yung problema ng bayan? Di ba? Dapat ganon ang pagtingin daw natin. So kay PBBM, ang sinasabi ni PBBM, tignan na lamang ninyo sa performance ng aming angkan. Now, for Lenny Robredo, totoong may political dynasties na maayos. Pero ang pinag-uusapan dito hindi ang capacity kundi ang equal opportunity. I like it too. Dapat naman talaga lahat magkaroon ng opportunity, 'di ba? Hindi yung kilalang pamilya lang. Tingnan ninyo si ano dati, sa Manila, si Katotoy Talastas. No, not Katotoy Talastas. Si Tolentino, yung dating dapat sana naging vice president. Actually dapat naging presidente yun si Arturo Tolentino because of the rule of succession, 'di ba? So, alam niyo po ba si Tolentino, 4 na beses siyang natalo sa pagkakonsehal ng Maynila. Oh.
Tapos, ah, dahil hindi po siya kilala kahit na nasa radyo siya. Tapos dito rin sa Quezon City, etong dating House Speaker at dating Mayor dito na si Sunny Belmonte, he lost 4 elections. So, naging tagumpay na siya nung ika-5. At na meron na siyang mga alaga naman nun na mga komunistang aktivista. Yun naman yung kanyang mga alaga na sila yung mga taga-sulong ng kanyang interes, bumababa sa masa. Kaya ramdam na ramdam ng mga tao noon yung congressman dito noon si Sunny Belmonte. Kasi yung mga tauhan niya. Okay. QA ka pala ngayon. Sige, sige. Dati ko trabaho yan Kami sa call center yan, QA. Now, for Trillanes, ito, sabi niya, hindi ako naniniwala na ang magiging basis ng pagboto ng tao ay nakasalalay sa pangalan. Ako rin hindi rin ako gano'n, hindi ako naniniwala sa gano'n na basta ganito yung apelido, ito lang yung makapagsisilbi sa bayan ng tapat. Hindi po ako naniniwala roon. 'Di ba? Sabi ko nga, kung first timer, tignan natin ano na bang ginawa niya sa buhay niya, papaano niya ito papaano niya na-develop yung sarili niya. Ano na yung ginawa niya dati na nakakatulong sa kanyang sarili, sa kanyang mga kalugar, 'di ba? At kung nakapwesto naman na dati, ano na ang nagawa niya sa kanyang trabaho, sa kanyang posisyon, 'di ba? Kung ikaw ay isang city councilor or bokal ng probinsya. So dapat may nagawa ka, may mga ordinansa kang naipasa, hindi lang puro panukala. Dapat na ilusot mo ito na ipasa. Kung ikaw ay naging kongresista, 'di ba? Dapat may naipanalo ka na panukalang batas. At kailangan ng panukalang batas bayan ay life-changing, hindi po yung lintik na pinalitan lang yung pangalan ng kalsada sa kanto ninyo. 'Di ba? O kaya naman ginawa ng parang yung kung ginawang holiday yung araw ng Davao. Buhay ito, 'di ba? Yes, TRL, importante ang track record, 'di ba? Kasi sabihin nga natin, tignan niyo tanggalin naman po natin ang political dynasty. Ito naman pag-usapan natin. Tanggalin natin ang political dynasty. Ito yan ang problema natin. Paano naman ngayon etong mga political puppets, 'di ba? Political puppet naman ang pag-usapan natin. O yung mga yung mga hindi pala puppets kundi tama, puppet o kaya yung mga tuta. Yan. So ito naman mga political puppets na to, yung mga tuta. Diba? Ito yung magiging problema rin natin diyan. Kasi ang gagawin naman ng mga political puppets o mga tuta, hindi nga sila kamag-anakan, pero kaalyado naman sila ng isang dinastiya sa kanilang lugar. At dahil kada 3 taon ang eleksyon natin, so andiyan sila for 3 years. Pero ang totoong nagpapatakbo, ang totoo na nagsusulong ng interes o nasusulong ng interes ay yung interes po ng talagang may intensyon sa pwesto. Di ba? So halimbawa, etong si Governor X, X ngayon, expired na yung term. Hindi po pwede yung asawa o kabit niya o anak niya ang kakandidato for governor. Diba? So iba naman. So ang daming mga magtatakbo ngayon. Siyempre, kanya naman, kukuha naman siya nung alaga niya na papatakbuhin niya. Oh, ganun naman ang gagawin ngayon. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko rito, mga kababayan, ay dapat po ang mga Pilipino ay maging matalino sa pagpili ng kandidato. Whether we have political dynasty, pero kung tayo naman po ay marunong pumili ng kandidato, alam na natin na marunong, bigyan natin ng pagkakataon. 'Di ba? Pagka ganun may karapatan tayong maningil ng nasa na yung progresibo, nasa na yung pagbabago. Pero kung tayo naman po, alam na nating tanga at dahil po
kilala yung apelido, 'di ba? Dahil merong magaling sa kanila dati. Oh, tapos tanga naman tong tao ngayong kandidato, iboboto mo. Eh bakit yung kanyang kamag-anak ba magsisilbi? Eh paano kung patay na 'yon? 'Di ba? So hindi ho ano, hindi ako naniniwala ho kasi na yung nagawa ng ama, magagawa ng anak. Hindi ako naniniwala do'n. Maski ho si PBBM hindi rin ho naniniwala do'n eh. Ang kay PBBM is kanya-kanyang performance 'yan. Kanya-kanyang track record dapat 'yan. Kanya-kanyang pagsisilbi. Kasi kapagka yun lang yung dahilan, oh wala na, malabo tayo diyan. 'Di ba? Papaano kung tamad? Oh. Kaya nga ang dapat dito is the performance. Yan po dapat, 'di ba? Yung mga political puppets na yan, hindi ho mawawala, dadami pa yan. 'Di ba? Halimbawa, sa isang probinsya, governorship, papatakbo ng 3 yan. Hmm, 'di ba? Tapos todo-todo yung budget niyan para manalo, masiguro, nung ex-governor. Tapos sa ibang posisyon, ganun din. 'Di ba? So paano natin ito maiaayos sa isang lugar? So yung mga residente do'n, 'di ba, ang dapat paghuhugutan nila is yung pagbabago. 'Yun, 'di mag-elect kayo ng bago talaga, panindigan niyo sa kandidato pa lang, eh, 'di bago kunin niyo, gano'n. Hindi yung magre-recycle tayo. Tapos kung hindi tayo makapag-recycle na because of the anti-political dynasty law kung meron na, 'di ba? Eh, ang mangyayari ngayon, ay yung mga political dummy, yung mga political tuta naman. Yung mga parang tipong patakbo ng China, 'di ba? Sino tech diyan, bakit problema mo? Alright. Okay, tanong ngayon, eh, eto po bang anti-political dynasty, eh, palulusutin na kaya? Kasi ho ang napansin ko rito, yung anti-political dynasty sa ilang pagkakataon may mga nagsusulong. Talaga naman sa Kongreso recently in 2018, overwhelming talaga yung mga miyembro ng committee, eh, pumirma sila sa committee report. Ang tanging mangyayari na lang po rito, under the rule, kapag ang isang panukalang batas at dumaan na sa committee level, nagkaroon na sila ng mga hearing or public consultations or hearings, nagkaroon na sila ngayon ng ah, committee report at pinirmahan, sinang-ayunan ito ng mga miyembro ng komite, no, at nakapasa, then next po nito ay sa plenary, pagdidibatihan nila ito. That is, I believe, for the second reading. No? And then, third reading. Ang problema po, eh, kasi pag pumasa ng second reading, yan po talaga yung nagbakbaka na sila. Third reading, madali na ho yan eh. Formality na lang yan eh. Hmm. Kaya ang problema, hindi ho umusad yun. Diba? Isipin nyo, kalahati ho, mahigit sa kalahati ng mga senador noong 2018. That's the 17th Congress. Diba? Anong nangyari? Sino ang pumigil? Bakit ang House of Representatives hindi ginawa ang trabaho nila? Hmm. Diba? Tapos noong 2010, House of Representatives ang nagsulong. Pagdating dito sa side ng Senado, wala rin. 'Di ba? So, ibig sabihin, meron ba ritong kumukumpas kung ano ang gagawin? 'Di ba? Parang masyadong pinatatagal yung pagpasa nitong anti-political dynasty bill. Eh mismo ang constitution natin nire-require yan eh. Hindi natin maaalis yan unless amyendahan ng constitution na tanggalin yan. 'Di ba? Dapat meron tayo. Okay, so iwan na muna natin 'to.